Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Eric. Taong 1947, probinsya ng Negros. Isa sa mga nakasanayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga nakakatanda, ang magpasya sa mga anak kung ano ang magiging paglaki. Marami ang nakatali sa kaugaliang ito. Marami rin ang nagsakripisyo ng sariling kaligayahan upang matupad lang ang kagustuhan ng mga magulang. Kabilang rito si Eric. Pagkatapos ng kursong mechanical engineer, inakala na papayagang makipagsapalaran abroad para makapagtrabaho ng maayos. Subalit laking gulat niya nang dalhin sa kabundukan at pag-aralin ng herbal na panggagamot. Imbis na mga makina ang hinahawakan, puro halamang gamot ang isa-isang kinilala. Iiwan kita kay Mang Pulyon. Mag-aral ka sa larangan ng herbal na panggagamot. Masisiguro ko mapapabuti ka dito. Wika ni Papang Roberto. Kung alam ko lang na ganito yung patutunguhan ko pagkatapos mag-aral ng ilang taon, sana pala dito na lang ako dumiretso. Sana mahusay na ako ngayon, hindi ba pa? Oo nga no. Ang talino talaga ng anak ko. Hindi ko naisip yun Sana nga pinadiretso ka na dito pagka-graduate mo ng high school Katulad ka na sana ni Mang Pulyon. Napabuntong hininga si Eric para pigilan ang galit. Hindi to ang ibig sabihin, pero iba ang pagkakaintindi ng ama. Hindi na lamang siya nagsalita. Naging rebelde na rin ang pag-iisip. Susubukan ang ama. Titignan kung ano ang magiging reaksyon kapag naisagawa na ang balak. Nakilala ni Eric ang manggagamot, si Mang Pulyon. Kung hindi kilala masasabing taong grasa, may kaitiman ng balat, magulo ang kulot na buhok, madungis, punit ang damit, magulo ang tahanan at nangangamoy dahon. Pigil hininga ng makipagkamayan dahil sa baho. Sa kabila ng itsura, hindi may kakaila ang husay at talino pagdating sa gamutan. Bawat dahon na nakabalandra sa mesa alam na alam. Nabibigyan ng pangalan kahit ang nagliliitang ugat. Nakatambak sa tabi ang mga libreta na naglalaman ng pamamaraan. Nang mag-usap ang ama at ang manggagamot, sinamantala ni Eric ang pagkakataon na libutin ang tahanan. Bukod sa mga dahon, ugat, libreta at iba pang kagamitan, napukaw ang pansin ng binata sa mga kuhol. Maliliit, malalaki, iba't ibang hugis at kulay. Isa-isang sinuri. Normal ang mga ito hanggang sa dumako sa kulay itim. Napansin na may kakaiba. Walang laman subalit mabigat. May dulot din na init sa pakiramdam na para itong nakikipag-usap. Dahil sa kakaibang dating, kagad binitawan. Pagharap kay Mang Pulyon sinimulan ang kondisyon. Maraming hiniling ang matanda. Lahat ng ito ay sinang-ayunan ni Eric. Binigyan ng libreta. Tinuruan kung paano magbasa ng mga dasal. Ito ang inaral sa loob ng ilang linggo, pero hindi umabot sa puso o isipan. Pagsapit ng araw, pinatawag ni Mang Pulyon upang tanungin, pero walang naisagot ang binata. Naramdaman niya na hindi ito seryoso, pero hindi sinukuan. Binigyan muli ng libreta. Muli silang sumilong sa lilim ng puno. Pinasadahan ng tingin ng bawat pahina. Nang maburyo, tiniklop at naglakwat siya sa kagubatan. Ibinuhos ang galit sa kalikasan. Hinambalos ang mga halaman. Tinaga ang mga puno at binungkalang lupa. Kung ano-ano pa ang ginawa. Naupo sa tabi pagkatapos. Ikinuwento sa hangin ang galit sa buong pamilya. Hindi lang kagustuhan ng ama ang ipadala siya sa kabundukan para pag-aralin sa turo ng panggagamot. Sinang-ayunan ito ng ina,
pati na rin ng mga nakakatandang kapatid. Hindi maitago ang inggit sa mga ito. Dalawa sa mga kapatid ang nakakapagtrabaho ng naayon sa propesyon. Siya ang bukod tangi na pinatapon sa kabundukan. Tama ba yung ginawa sa akin? Ilang taon ako nag-aral para maging mechanical engineer, tapos sa huli ganito? Buti pa sina kuya. Ang gaganda ng trabaho. Doktor sa kapulis tapos ako. Ito, magiging manggagamot, anak ng... Hindi natapos ni Eric ang pagsasalita nang mapansin ang kumpulan ng kohol sa tabing sapa. Umaakyat ang mga ito sa gilid. Kumukulo ang tubig sa ibaba na hindi nagtagal lumitaw ang maraming isda. Nagmamadali sa paghuli. Hindi akalain na makakahuli gamit lamang ang mga kamay. Pagkauwi hindi makapaniwala si Mang Pulyon dahil matagal nang hindi binubuhayan ng isda ang sapa. Kinakailangan pang puntahan para personal na makita. Napatulala na lamang sa nalaman. Kung magulat kayo, parang wala nang buhay yung sapa na to ah. Sinabi mo pa. Sa bahaging ito wala ni isang isda ang nabubuhay. Maliban sa makuhol. Isinumpa ang lugar na ito sa angkan ni Bartolome. Magmula ng araw na yon, hindi na binuhayan ng sapa. Paano nangyaring may nahuli? Hindi ko rin ho alam eh. Bigla na lang nagakyatan yung mga kohol tapos lumitaw ang mga isda. Mauna na po ko. Iyawin ko pa ang mga yun eh. Nang maiwan si Mang Pulyon, sinuri ng mabuti ang lugar. Bawat bakas sa tubig man o sa lupa, tinitigang maigi. Naglibot ng naglibot. Bumalik sa sapa at dito napansin ang ipo-ipo. Sa gitna nito nakapwesto ang butil ng tubig. Kinilabutan siya sa nakita. Mutya ng tubig. Totoo nga. Totoo nga ang pangitain ni Mang Danilo. Maglalabas ng mutya ang sapa na ito. Lumusong si Mang Pulyon. Malakas ang ragasan ng tubig. Hindi siya pinapayagang makalapit. Hindi na rin pinagpilitan pa. Malinaw sa matanda na hindi siya ang pinili. Umuwi ng tahanan. Pinagmasdan si Eric. Napangiti. May nakikita sa binata. Naniniwala na may darating na biyaya para sa kanya. Naguluhan si Eric dahil imbis na magbigay ng libreta ang matanda. Inutusan siya nitong manguha ng mga kuhol. Bit-bit ang buslo. Pinuntahan ang sapa. Tahimik na nag-intay sa tabi. Tinamad maganap kaya piniling maghintay kung kailan may makita sa harapan. Sa kalagitnaan, napukaw ang pansin ng lumakas ang pagragasa ng tubig. Umiikot na parang ipo-ipo. Tinitigan lamang ito ng binata. Pagkuway iniwanan ng pansin dahil walang makitang kuhol. Lumipat sa ibang bahagi. Sa kabilang banda napailamos ng mukha si Mang Pulyon nang daan-daanan lamang ni Eric ang mutya. Buong akala'y papansinin nito ang biyaya ng kalikasan. Sa galit ay sinalubong ito pero hindi magawang pagalitan. Pinauwi na lamang. Hindi maunawaan ng binata si Mang Pulyon. Tahimik ito. Kahit anong salita niya ayaw sumagot. Iba ang pakikitungo kumpara noon. Hinayaan dahil sa isip ng binata, nagsimula nang maubos ang pasensya sa kanya. Hindi makapag-intay sa araw na ito mismo ang magtaboy. Subalit laking gulat dahil sa mga sumunod na araw. Tinuro ang tungkol sa mutya. Sentro bilang halimbawa ang itim na kuhol. Dito nalaman ni Eric na ito ang gamit ng matanda. Iba't ibang bato ang inilatag, isa-isang pinakilala. Pangalan, gamit, at kung para saan ang bisa. Nakikinig pero hindi inunawa. Nang mapansin ito ng matanda ay kusang itinigil. Hindi ka ba talaga interesado sa mga bagay-bagay? Mariosep kang bata ka. Nasa harapan mo na pero dinadaanan mo lang. Pagkakataon na yon pero pinalampas mo.
Iho, kung may napansin kang katulad nito, huwag mong daanan lamang. Ibig sabihin nun ikaw ang pinili ng gamit. Dapat samantalain mo ang pagkakataon kaysa magsisi ka sa uli. Ano raw? Anong sinasabi niyo dyan? Ano bang dinadaanan ko? Ay nako, lalong puputi ang buko sa'yo eh. Bumalik ka sa sapa. Manguha ka ng call o hindi kaya isda. Huwag kang uuwi kung hindi mapupuno ang buslo. Walang reklamo na umalis ang binata. Pagdating sa sapa, naroon pa rin ang ipo-ipo sa tubig. Pinagmasdan niya lamang ito. Hindi ginalaw. Nang magsawa, kakatingin. Dinaanan para magtungo sa unahan. Sa takot na gabihin, nagkusa sa pagsuri sa paligid para makahanap ng kuhol at isda. Subalit hindi sinwerte dahil walang makita ni isa. Pabalik-balik ng suyod pero wala talagang mahanap. Napabuntong hininga. Napasalampak sa lupa. Hindi naglaon, muling umingay ang tubig. Lumakas ang pagragasa. Muling dumako ang tingin ni Eric sa ipo-ipo. Nagsimulang maguluhan dahil ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin nawawala. Hanggang sa napansin ang nasa gitna nito. Butil ng tubig na hindi gumagalaw. Bukod dito may kung anong nag-udyok na lapitan. Walang pagdadalawang isip na lumusong at pasimple itong kinuha. Nagulat nang maramdaman ang paglatay ng enerhiya sa kakayahan. Bahagyang bumigat ang ulo. Unti-unting umikot ang paningin. Sa pagkataranta nagmamadali sa pag-ahon, subalit nawalan ng malay. Hindi na malayan ang paglipas ng oras. Nagising sa pagbuhos ng ulan. Nang makitang tumataas ang tubig ng sapa, nagmamadaling tumakbo pa uwi. Dumiretso agad ang higaan. Mabigat pa rin ang pakiramdam. Nang mapansin ni Mang Pulyon ang kilos ng binata, duda siya sa isang bagay. Kaagad sinuri ng malaman. Hindi na inistorbo pa. Hinanda ang mga gamit at inantay kung kailan magigising. Magdamag tulog si Eric. Nagmulat mataas na ang sikat ng araw. Dumiretso sa kusina. Naabutan si Mang Pulyon na naghihimay ng mga dahon. Pinagsandok siya nito. Hinayaang kumain. Sa kalagitnaan kinamusta ang karamdaman. Dito napansin ng binata na wala na ang bigat. Magaan ang pakiramdam. Nag-uumapaw ang lakas. Pagkatapos ng agahan, inutusan siya nitong magbuhat ng sako-sakong lupa mula sa paanan ng kabundukan patungo sa tuktok. Walang reklamo na sumunod. Sinundan nito ng pag-abot ng busog at palaso. Inutusan siyang manghuli ng ligaw na hayop. Nagtungo sa pinakamasukal na bahagi. Nag-abang. Hindi naglaon o malingaw-ngaw ang tunog ng baboy ramo. Papalapit sa kinaroroonan niya. Inihanda ang sandata. Walang pagdadalawang isip na pinakawalan ang palaso. Maging si Eric hindi makapaniwala. Sumapulang palaso sa ulo ng hayop. Bumulagta. Nagdadalawang isip pa kung paano itong mauuwi. Pero nagulat na lamang sa sarili. Kayang-kaya niya itong buhatin. Mabigat pero hindi niya masyadong nararamdaman. Marami ang katanungan sa isipan hanggang sa biglang nagsalita si Mang Pulyon. Ganyan nga mangyayari, iho. Simula na ng bago mong buhay. Ang bilis mong nakahuli. Sakto ito. Ikaw na ang bahalang kumatay. Hatiin mo ng parte-parte dahil ibebenta ko to sa kakilala. Hindi naman natin mauubos yan. Sumunod siya sa utos. Mabilis na nagawa. Hindi na malayang natapos paglipas ng ilang saglit. Sinama siya ni Mang Pulyon sa kabilang bundok. Kaunti ang mga bahay pero bawat nakatira ay hindi basta-basta. Kung titignan sila ay parang normal. Pero kung pagmamasdan sa mahabang oras, mararamdaman na may kakaiba sa pagkatao. Isa-isang binagsaka ng karne ang bawat pintuan. Kilala ni Mang Pulyon ang lahat. Nakipagkamayan pa sa matanda.
Isa sa napansin ni Eric, may edad ang lahat ng nakatira. Walang nakitang bata at babae, lalaki ang lahat. Pagdating sa unahan, tumuloy sa pinakahuling bahay. Pagpasok pa lang, dumako ang tingin ng may-ari kay Eric. Kinilabutan ng binata dahil masama ang titig nito. Ilang sandali pa, nakahinga ng pakitunguan ng mabuti. Tignan mo nga naman. Nagtalo pa tayo dati para lang mahulaan kung kaninong tahanan ng tutuluyan na makakatagpo sa mutya ng tubig. Mukhang talo ako Wika ni Mang Danilo kay Mang Pulyon. Hindi nga ako makapaniwala na magkakatotoo ang sinabi noon Ang sapa muling nagbalik ang buhay. May mga isda na at doon mismo'y sinilang ang mutya ng tubig. Pulyon, kailanman hindi tayo nagkamali sa tuwing makakakita ng pangitain. Kumusta naman ang binatang ito? Kailan natagpuan ang mutya? Kamakailan lang Hindi pa masyadong halata subalit unti-unti nang nagkakaisa ang gamit at ang katawan ng binata. Balang araw, magagamit na ang buong bisa at kakayahan. Sa awa ng Diyos, nagkasundo kaagad sa katawan ni Eric. Mga ilang araw pa, pwede na yang lumaban. Teka, ako po ba yung pinag-uusapan nyo? Anong laban yan? Natawa ang matatanda. Sa halip na sumagot, inutusan siyang magpakulo ng tubig sa kusina. Sumunod ang binata, ngunit hindi inilayo ang pandinig sa usapan ng mga ito. Naging malinaw kay Eric ang natuklasan sa sapa ay isang mutya. Nagmula dito ang kakaibang nararamdaman sa sarili. Talas ng paningin, bilis at lakas. Nang makapa ang bulsa, nagulat dahil nahugot ang mutya ng tubig. Malaki ng kaunti sa butil ng bigas. Pero ang itsura ay parang naninigas na tubig. Anumang pisil ay hindi bumabaon ng kuko. May kabigatan. Nag-uumapaw ang enerhiya. Nang makitang papalapit si Mang Pulyon, dali-dali itong tinago. Habang nagkakape, tuloy ang usapan ng matatanda. Tahimik na nakikinig si Eric. Sasagot kapag nagtatanong. Sa kabilang dako, natatakot sa posibleng mangyari, lalo na ngayon na meron ng tangan. Sa labis sa pag-iisip, sumagi sa isipan na itapon na lamang ito. Nang makauwi, nagpaalam kay Mang Pulyon na dadaan muna sa sapa para kuwain ang naiwang buslo. Pumayag naman ang matanda. Pagkarating sa lugar, lumusong sa tubig. Sa bahagi kung saan ito nakuha, inihulog niya ang mutya, pero tinatangay ng tubig pabalik sa kanya. Ilang ulit naging ganon, hanggang sa maubos ang pasensya. Napabuntong hininga at isinilid na lamang sa bulsa. Tahimik na pinagmasdan ng sapa, banayad ang agos ng tubig. Presko ang hatid na pakiramdam. Kinausap sa isipan. Hiniling nakuhain uli ang mutya. Hindi may tago ang takot dahil noong pinakilala ni Mang Pulyon, binanggit ang mga kalaban. Aswang, engkanto, duwende, diwata, tikbalang, at kung ano-ano pang nilalang. Hindi lubos maisip ni Eric na darating ang araw na makakaharap ang isa sa mga ito. Kahit na sabihing mutya ang bahala, hindi may tatago ang katotohanan na nakakatakot na nilalang ang kalaban. Hindi pa naman ako talaga nagsisimula Baka pwedeng kunin nyo na ito uli. Hindi ako handa sa ganitong klase ng buhay. Pangarap ko maging mechanical engineer Hindi ako makikipagsapalaran sa iba't ibang nilalang, pasensya na. Pero hindi ko matatanggap ang biyaya nyo. Kung ayaw nyo tong kunin sa akin, ibibigay ko to kay Mang Pulyon. Pagbalik ng tahanan, nakita si Mang Pulyon. Nakangiti sa kanya, pero nagbago ang itsura nang magsalita siya. Napatitig ang matanda. Hindi inasahan ang maririnig mula sa binata. Ang buong akala niya, handa na itong pasukin ng mundo ng lihim na karunungan. Pero ito ngayon, inilahad sa kanya ang mutya ng tubig. Pilit kinumbinsi. Pero pulido ang desisyon ni Eric. Gayunpaman hinayaan na muna itong makapag-isip.
O siya, sige. Hindi naman kailangan ora-oradang pagpasok sa larangan. Hindi dahil nakatagpo ka na ng mutya, papasok na kagad sa lihim na karunungan. Sige Eric, ituloy muna natin ang pagdarasal sa larangan ng panggagamot. Sa ibang dako muna tayo. Baka sakaling unti-unti mong maunawaan. Manong, sa tingin nyo ba, pumayag ako na iwanan dito para mag-aral ng panggagamot o maging antingero? Nagpaiwan lang ako dito para hindi na umaba yung usapan. Hindi pa ba halata? Hindi ko gusto yung mga tinuturo ninyo. Manong, gusto kong gawin yung pinag-aralan ko. Yung tao na malayang makakapagtrabaho sa abroad gamit yung kursong pinaghirapang matapos, yun ang gusto ko. Hindi yung magbitbit ng halamang gamot. Hindi yung umusal ng dasal. Lalo na hindi maging katulad mo. Pasensya na po pero hindi na magbabago ang isip ko. Maghanap na lang kayo ng iba. Wala kayong maaasahan sa akin. Kinabukasan, maagang naganda si Mang Pulyon para sa susunod na yugto ng aralin. Balak turuan ng aktwal na gamutan si Eric. Pero laking gulat dahil hindi ito magilap. Wala sa tahanan, wala sa labas, wala din sa sapa. Inantay sa pag-aakalang babalik dahil hindi naman dala ang mga gamit. Kaso ilang araw ang lumipas, hindi na nakita pa si Eric. Sinuyod ang buong lugar, magkabilang sityo, bawat pundok, bawat gubat. Nagpatulong sa nasasakupan ni Mang Danilo pero wala ni isa ang nakahanap. Napilitang lumuwas si Mang Pulyon para ibalita sa pamilya ang pagkawala ng binata. Sa kabilang banda, nasa loob ng gubat lamang si Eric, pabalik-balik ng daan. Sa madaling salita, pinaglalaroan ng nilalang. Matagal bago napansin ng binata, saka lang nang marinig ang hiyaw ng kabayo. Kunot noong tumingin sa paligid. Hindi nagtagal lumitaw ang kalahating tao, kalahating kabayo. Tao ang hubog, pero ang buong pagkatao ay halimaw. Maliksik kung kumilos, pumapaikot kay Eric. Nagpapakawala ng kakaibang angil. Huminto ito sa harapan ng binata, pumukol ng matalim na titig. Nanlilisik ang mga mata. Taglay ang muka ng kabayo. Mula balikat hanggang bewang ay taong lalaki. Ang mga paa ay sa kabayo. Tinatakot si Eric pero nanatiling nakakunot ang noo ng binata. Nang mapansin ito ng nilalang, tumigil na ng kusa. Hindi naman ako natatakot sa'yo eh. Parang kwentong perya ka lang. Sandali nga, ikaw ba yung may gawa kung bakit ako naligaw? Kanina pa ako pabalik-balik ng daan hindi ka nakakatuwa. Hindi maunawaan ni Eric kung saan humuhugot ng tapang. Ang alam niya lang, hindi natatakot sa karap na nilalang. Umaangil pa ito. May nais iparating, subalit walang maintindihan ng binata. Napansin na lang na sumugod ito. Tumakbo ng tumakbo hanggang sa nakaabot ng sapa. Natataranta kung ano ang gagawin hanggang umahon mula sa tubig ang isa pang nilalang. Ang halimaw na kung tawagin ay kataw. May hahalin tulad ang itsura nito sa taong isda. Nanlaki ang mga mata ng binata nang lumapit ito. Subalit laking gulat dahil tikbalang ang inatake. Mabilis natapos ang kaganapan. Kakaibang kapangyarihan ng tubig ang ginamit ng kataw. Bumulagta ang tikbalang. Ang kataw sa kabilang banda, dahan-dahang bumalik sa sapa, ni hindi man lang lumingon kay Eric. Napakurap na lamang ang binata nang makitang naglaho ang dalawang halimaw. Natatawa sa sarili, naiisip na baliw na kung kaya't kung ano-anong elemento ang nakikita. Sa pagkakatanda, kwentong bayan lamang ang nilalang, kagaya ng tikbalang at kataw. Ngunit kanina lang, buhay siyang saksi sa presensya ng mga ito. Sinampal-sampal ang sarili, lalong natawa dahil hindi yon panaginip.
Kailangan ko na talagang umalis sa lugar na to. Mababaliw ako dito eh. Binaybayang tabing sapa. Lakad ng lakad pero hindi pa rin marating ang kalsada. Siguradong sa dulo ay may daanan kung saan sila bumaba ni Papang Roberto upang pumunta sa lugar. Kaso nga lang walang mahanap. Sumilong na lang muna sa tabi. Nakatingala sa kalangitan. Madilim na ang paligid. Maya-maya pa umalingaw-ngaw ang ingay ng ligaw na hayop. Dagdag pa ang huni ng mga ibon at pagaspas ng mga pakpak. Pinakinggan lang ito ni Eric hanggang sa napansin na may mali. Hindi basta ingay, mabangis na pag-atungal. Ilang sandali pa may lumitaw na hubog ng nilalang sa unhan, palipat-lipat pa ng direksyon. Kasabay nito ay ang pag-init ng bulsa. Dali-daling kinapa. Nahugot ang mutya ng tubig. Malakas ang daloy ng enerhiya nito. Bago pa man matukoy kung paano napunta sa bulsa, sumunod kagad ang nilalang. Nailaga ng atake. Dito napansin ni Eric na sa mga sandaling ito, nagbago na ang ugali. Pasimpleng dumampot ng bato, sabay hagis sa kabilang direksyon. Saktong lumitaw doon ang aswang. Naging mabilis ang kilos ni Eric. Sa isang kurap lang, sakal na ang halimaw. Hinambalos ng bato, paulit-ulit hanggang sa nalagutan ng hininga. Nang may masmasa ng binata, napatitig sa mutya. Dito napaisip. Binalikan ang mga salita ni Mang Pulyon, maging ang mga kaganapan, mga karanasan. Pilit winaksi. Ayaw tanggapin ang lahat ng nangyari. Unti-unti nang lumalambot ang puso para dito. Napagpasya na bumalik sa tahanan ni Mang Pulyon, pero imbis na doon ang magtungo, napansin na ibang daan ang tinahak. Nakarating sa isang baryo sa dulo ng kabundukan, iilan lamang ang bahay. Tahimik subalit may kakaiba sa hangin. Nang mapansin ang bata na nakadungaw sa bintana, dali-daling nilapitan pero umatras. Nang bumungad sa pintuan ang ama, may hawak na itak. Atras bata! Subukan mong lumapit, tatagain kita. May kasama ka ba? Ilang kayo? Masama ang tingin ng lalaki. Sinusuri ang paligid. Teka, kalma nyo lang humanong. Wala akong kasama, mag-isa lang ako. Sa katunayan, uwi sana ako eh. Kaso lang dito ako napadpad eh. Ganyan din yung sinabi ng mga taong nauna sa'yo eh. Uwi daw kasi naligaw. Ang galing ah. Sa dami ng lugar talagang dito kayo napapadpad. Umamin ka. Aswang ka no? Manong, nauunawaan kita pero huwag ka mag-alala. Yung itsura kong to mukhang aswang, naligaw ho talaga ako. Kaala mo naman kagwapuhan ka. Alis ka ba o pupugutan kita ng ulo? Hindi nagpumilit si Eric nang makita ang pagiging seryoso ng lalaki. Bumalik ng daanan pero nanatili sa lugar. Tanaw mula sa taas ng puno ang mga bahay. Hindi nagtagal nagbigay ng senyales ang mutya. Grupo ng kalalakihan ang dumating. Isa-isang lumapit sa mga tahanan pero wala ni isa ang nagbukas. Nagkatinginan ang mga ito. Nagpalitan ng tango. Isang kurap lang nagpalit ng anyo bilang mga aswang. Napaayos sa kinalalagyan si Eric. Nagmamadali sa pagbaba. Dumiretso sa tambakan ng panggatong. Saktong may nakuwang palakol. Inagaw ang pansin ng aswang na dumapo sa bubong. Lahat dumako ang tingin sa bintana. Sinamantala ang pagkakataon. Pinaunlakan ng hamon. Sa puntong ito humiling ng lakas at proteksyon si Eric sa tanga na mutya. Paulit-ulit sinasambit ang pangalan ng gamit habang nakikipaglaban sa mga aswang. Hindi nagtagal, unti-unting nabasa ang galaw hanggang nagawang pabagsakin ng isa't isa. Bawat hambalos ng palakol ay may aswang na tinatamaan. Nagmistulang laruan ang mga nilalang. Parang nagsisibak lang ng kahoy. Biyak ang ulo ng mga ito.
Hindi nagtagal ay naubos ang lahat. Lalakad sana si Eric nang tawagin ng lalaking nakausap kanina. Nagpakilala ito sa pangalang Miguel. Dito lang din nagbukas ang mga bintana ng bawat tahanan. Dumungaw ang mga taong hindi makapaniwala sa kaganapan. Antingero ka ba o albularyo? Ganong klaseng tao lamang ang nakakapas lang sa mga nilalang na yan. Swerte lang po siguro. Tinatawag ko ang Diyos habang lumalaban eh. Sa gabay niya, nagawa kong talunin ng mga to. Tugon ni Eric. Ito lang ang sinagot. Hindi rin sigurado kung ano ang tawag sa kanya. Anong Diyos ba yung sinasamba mo? Meron din kaming Diyos, pero hindi kami kayang protektahan sa mga nilalang na yan. Sa ilang taon na pagsalakay ng mga aswang, ngayon na lang kami nakaranas sa may tumulong sa amin. Hindi ba pinalis pa kita kanina? Bakit nandito ka pa nung sumugod sila? At para maalis ang pagdududa ng mga tao, ipinagtapat ni Eric ang katotohanan. Nakumbinse ang mga ito at bilang bayani, binigyan ng matutulugan. Ang mga bangkay sa kabilang banda, pinagtulungan na ligpitin ng mga tao, dinala sa bundok at doon sinunog. Habang tanaw ang apoy sa kalayuan, napapaisip si Eric. Hindi may tatanggi na nahihiwagaan sa kaganapan. Bukod dito, ayaw tanggapin na unti-unti na siyang bumibigay sa sitwasyon. Tinatanggap na ang tungkulin. Hindi ito pwede, mechanical engineer ako eh. Dapat makina yung kinukumpuni ko. Hindi pagligpit sa mga aswang. Ilang taon kong pinaghirapan kaya hindi pwedeng ganito ang kakalabasan. Uwi na nga ako. Lagot talaga sa akin yung nanay at tatay ko. Hindi ka pa pala tulog. Eto kape at tinapay oh. Baka gutom ka eh. Hindi ko sinasadyang marinig yung sinasabi mo. Pasensya na ha. May tinapos ka palang kurso pero nandito ka. Tagasan ka ba talaga? Ang kwento ng buhay mo ano ba? Kakagraduate ko lang sa kursong mechanical engineer. Pero yung tatay ko sa kananay ko pala desisyon eh. Imbis na magtrabaho ko, wala. Pinadala ko sa kabundukan para pag-aralin ng lihim na karunungan. Nilayasan ko ay manggagamot na nagtuturo sa akin eh. Malamang hindi pa napaliwanag sa'yo no? Hindi mo na matatakasan ko nung tadhana mo. Lalong-lalo na kung may mutya na pumili sa'yo. Iyo, kumpara sa medalyon at anting-anting, pumipili ang mutya ng taong gusto nilang maging tagapangalaga. Kaya kung may pumili sa'yo, samantalain mo ang pagkakataon. Huwag kang manginayang sa ibang bagay dahil sa larangang ito. Maraming buhay ang may sasalba bilang antingero. Marami kang matutulungan. Sabihin nyo nga ho, ano bang alam mo sa ganitong larangan? Yung lolo ko isang antingero. Nagsisi nga ako kung bakit tinanggihan ko yung alok niya na mutya eh. Pinili ako pero hindi ko tinanggap. Nagpakalayo-layo ako, tignan mo ang nangyari. Napadpad sa lugar na paboritong dalawin ng mga aswang. Kung sana tinanggap ko lang yung kapalaran ko bilang antingero, may laban sana ako sa mga nilalang kaso hindi eh. Pinagmasdan ni Eric ang reaksyon ng lalaki. Gustong makasigurado na nagsasabi ng totoo. Matapos mapagtanto, hindi napigilang manlambot. Namalaya na lamang na unti-unting nagbago sa pasya tungkol sa mutya. Kinabukasan naglakbay si Eric pauwi. Sa kagubatan pa lang, napapansin na may sumusunod. Lumingon sa pag-aakalang si Miguel, subalit ibang tao. Sinubukang kausapin pero imbis na sumagot, nagpaula ng suntok. Hindi inasahan ng binata kaya hindi rin nakailag. Natumba pero hindi masyadong tumalab ang puwersa ng kamao. Sadyang nawalan lang ng balanse. Pagsulyap sa unahan may iilang kalalakian, parehong masama ang tingin. Nang pagmasdang mabuti ang presensya ng mga ito, natukoy ng mga aswang. Kalmadong nakipag-usap ang binata. Nakiusap na wag siyang saktan ng mga ito. Kaso nga lang hindi tumalab. Nagkatinghinan. Nagpalitan ng senyas. Ilang sandali pa ay sabay na sumugod.
Alertong inalaga ni Eric ang bawat atake. Inantay kung kailan magpapalit ng anyo ang mga ito. Pero nang makitang tirik ang araw, dito natawa ang binata. Tinumba niya ang isa. Ang lakas ng loob yung sumugod papasikat na yung araw. Sigurado ba kayong kaya nyo? Kasi kapag inubos yung pasensya ko, may kalalagyan talaga kayo. Muling nagtinginan ang mga ito. Hindi nagtagal isa-isang umatras. Ang nahuli, nagbigay ng masamang titig. Sinundan ng tanaw ni Eric hanggang sa nawala ang mga ito. Saka lamang nakahinga ang binata. Sa kabutiang palad natunto ng tahanan ni Mang Pulyon. Naabutan ito at ang ama na parehong nag-aalala. Naroon din si Mang Danilo at iba pang kasamahan. Kanya-kanya sa pagtatanong kung saan siya galing. Pinaliwanag ni Eric ang mga kaganapan. Katulad ng inasahan, tuwang-tuwa ang mga ito. Pinasalamatan pa siya dahil nagawang tanggapin bilang pinili ng mutya. Sa bugso ng damdamin, walang nagawa kung hindi makipagsabayan. Paulit-ulit na kinumpirma ng binata sa sarili kung handa na ba talaga sa larangan. Tuwing naisip ang kinasangkutang kaganapan, hindi maiwasang aminin na nagdulot ito ng saya. Nasusubok din ang sarili sa pagtuklas ng iba't ibang aspeto. Hindi makapaniwala na sa pagkakataong ito, buo ang desisyon. Sige, subukan po natin. Malay nyo, tama kayo tungkol sa akin. Baka nga itong buhay ko ang maging manunugis. Walang paglagyan ng tuwa ang ama matapos marinig ang pasya ng binata. Sa gabay ni Mang Pulyon, lalo pang nilinang ang kakayahan ni Eric. Araw-araw nakikipagkumbate sa matatanda na nagmula sa grupo ni Mang Danilo. Natuklasan na katulad niya rin ang mga ito. Mga pinili ng mutya. Hanggang sa ngayon aktibo pa rin. Nasubok ng gusto ang binata. Nagsusumikap dahil hindi makauwi sa tahanan ni Mang Pulyon kapag walang naitumba ni isa sa katunggali. Bugbog sarado ang pisikal na katawan maging ang espiritual. Umabot sa punto na halos gumapang na. Nagwika ang katunggali. Naitigil ang pagsasanay subalit ayaw minto ni Eric. Ngayon si Mang Kiko ang huling kalaban. Iyo, kinakapos ka na ng hininga. Tama na, bukas naman. Hindi. Saka lang ko titigil kapag natalo kita, Manong. Lumingon si Mang Kiko sa mga kasamahan. Maging ang mga ito ay gusto nang itigil ang laban ngunit ayaw ni Eric. Ang sabi ni Mang Pulyon, paunlakan na lamang ang hamon ng binata. Kaso nga lang pagtayo nito muli nang bumulagta, tinigil na ang pagsasanay. Dahil sa kondisyon na hindi makakauwi kapag walang naitumba sa mga kalaban, nanatili sa bundok si Eric. Walang silungan, nasa labas lang. Sa kalagitnaan ng pagpapahinga umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kung saan. Sa kabila ng kondisyon, pinili ng binata ang tumayo para tignan ang kaganapan. Nang matunto ng pinagmulan, naabutan sina Miguel at dalawa pang bata. Humarang sa daanan ang aswang. Inagaw ang pansin nito at hinamon. Pinaunlakan ng nilalang. Ito ang naunang sumugod. Pasimpleng sinabayan. Nang makabuelo ay tinaga ng tinaga. Hindi tumagal ang aswang. Humandusay matapos tamaan ng ilang ulit. Nangisay. Sinubukan pang tumakas subalit pinugutan ng ulo. Hinatid ni Eric ang mga biktima. Muli, nakabalik siya sa baryo. Masyado kaming pinagpala na maabutan mo. Maraming salamat iyo, ha. Sadali, bakit bubog sarado ka? May gumulpi ba sa'yo? Wala naman po. Gawa lang ng pagsasanay. Sige, mauna na ako, ha. Ingat po kayo. Huwag na magpagabi sa susunod. Pagbalik ng kabundukan, sumalubong si Mang Pulyon. Nagdala ng tubig at makakain. Nagbigay na rin ng gamot para sa tinamong sugat. Habang ginagamot, dito inamin ng matanda na inutusang gumamit ng dasal ang mga katunggali
para maramdaman ang sakit na dulot ng pisikal na laban. Nagpakawala din ng orasyon para pigilan ang bisa ng hawak na mutya. Nang sa gayon, maging pulido ang katawan ng binata. Hindi nagulat si Eric dahil nung una palang duda siya na may ginamit ang mga ito. Hindi siya nagreklamo, binigay lahat ng tiwala. Yun na ang huli mong pagsasanay. Sasama ka kay Kiko bukas sa kabilang baryo para sumaklolo sa taumbayan. May natanggap kaming balita na sumalakay kamakailan ng mga aswang at mambabarang. Ito ang una mong misyon. Manong, kung aswang ang pag-uusapan, kampante na ako na makakalaban. Kung mambabarang, paano yun? Malalaman mo rin, Eric. Magpahinga ka na dahil mamayang madaling araw ang lakad nyo. Kagaya ng sinabi ng matanda, nagtungo ang grupo ni Mang Kiko sa malayong probinsya. Pag-apak pa lang sa mismong lugar, naamoy sa hangin ang banta ng panganib. May nadaanang tahanan na may kakaibang aso sa labas. Titig na titig. Hindi gumagalaw. Sinita siya ni Mang Kiko. Binulungan na wag pansinin ng hayop. Sumunod ang binata pero pagdating sa unahan, nasipat na naman ang aso. Pilit binaliwala hanggang sa narating ang tahanan na tutuluyan. Sumikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Kinausap ni Mang Kiko ang matanda na nagmula rin sa grupo, ang siyang nagtimbre tungkol sa kaganapan ng lugar. Dalawa ang kalaban, aswang at mambabarang. Walang ideya kung nagkataon na nagsabay o sadyang planado ang lahat. Dali-daling inutusan ang iba pang tauhan na alamin. Naiwan si Mang Kiko, si Eric, at ang may-ari ng tahanan, si Mang Dading. May bago pala tayong miyembro. Kumusta ka naman, iho? Bago, oo, pero mahusay ang binatang to. Ilang beses kong katunggali sa pagsasanay. Hindi may kakailang kausayan. May iba tayo maliban sa aswang at mambabarang. Wala na bang gumugulo sa lugar? Tahimik sa nakalipas sa dekada. Ngayon lang uli nagparamdam. Hindi naman sunod-sunod. Nagpapalipas lang ng ilang araw bago may mabalita ang pambibiktima. Salitan. Ngayon aswang, sa susunod barang. Ginawan ko na ng paraan pero sadyang ayaw sumunod. Kaya nagpadala ko ng sulat kay Mang Danilo. Habang nag-uusap sina Mang Kiko at Mang Dading, napako ang pansin ni Eric sa aso. Mula sa bintana, malinaw itong nasipat, hindi gumagalaw. Nakatindig, nakatitig, nakatayo ang buntot at mga tenga. Nanlilisik ang mga mata. Sa kabilang banda hindi masasabing normal. May ideya ang binata kung ano ito. Pasimpleng lumabas. Nagbitbit ng itak. Habang dahan-dahan ng paglapit, napansin ni Eric na parang unti-unti ring umaatras. Kaso nga lang hindi naman gumagalaw na para bang humahaba ang distansya sa pagitan. Hindi nagtagal napahinto na maglaho bigla. Parang usok na sumabay sa hangin. Pagsikat ng araw, sinimula ng paglilibot sa lugar. Naging maingat sa bawat kilos. Magkasama si Mang Kiko at Eric. Bumalik sila sa daan upang doon sumuri. Napako ang tingin ng binata sa tahanan kung saan unang nakita ang aso. Walang tao sa lugar pero malakas ang senyales mula rito. Sinubukang lumapit pero pumigil si Mang Kiko. Iho, huwag ka magpadalos-dalos. Matuto kang kontrolin ang pagiging kuryoso mo. Hindi dahil may napansing kakaiba, lalapitan mo na. Tandaan mo, delikado ang kalaban. Isang pagkakamali, dehado lahat. Iikot lang tayo sa paligid, mangangalap ng impormasyon. Tumango si Eric, dumiretso sa unahan. Pinagpatuloy ang pagsuri. Nang makabalik sa tahanan, naroon pa rin ang iba pang kasama. Pinagtagpi-tagpi ang nakalap na detalye hanggang sa matukoy ang salarin. Dalawa ang mambabarang, buong angka naman ang aswang. Hindi konektado sa isa't isa. Sa pagkakaintindi, isa sa mga ito ang nakasabay
sa kasalukuyang pambibiktima. Pinadala ang kalahati ng grupo ng angkan ng aswang, samantalang si Eric, Mang Kiko, Mang Dading ang pumunta sa tahanan ng mambabarang. Habang nagkukubli, pumapakawala ng dasal ang matatanda. Tahimik na pinagbasdan ni Eric ang bisang kumalat sa kanginan. Sumugod na rin pagkatapos. Maliban sa paghihintay sa bakuran, wala nang inutos si Mang Kiko. Sila ang kumatok sa tahanan ng mambabarang. Pinatuloy at pagsara ng pintuan, umalingaw-ngaw ang paghingi ng saklolo. Sa kabutiang palad walang nakapansin sa pangyayari kahit may dumaraan. Ilang sandali pa, tinawag ang binata. Pagpasok bumungad ang nakahandusay na mag-asawa. Bumaha sa saigang dugo. Teka, ano pong gagawin ko pinatay niyo ang mambabarang? Inasahan mo bang ikaw ang makakalaban? Iho, iba ang haharapin mo. Doon tayo sa kabila. Dading, linisin mo na ang kalat. Ikaw nang bahala dito. Dinala si Eric sa tahanan kung saan hindi mabilang na biktima ng barang ang naroon. Iba't ibang karamdaman ang iniinda. May lalaki na puno ng butlig ang katawan. May babae na lumobo ang tiyan. Mga bata na nanghihina. Matanda na parang lantang gulay ang hita. Nakilala ni Eric ang nagbabantay. Nakita na ito sa tahanan ni Mang Danilo. Kasalukuyang inagapan ang mga pasyente subalit sa dami nito, hindi kayang maisalba sa lalong madaling panahon. Eric, ito ang punto ng pagsama mo. Papagalingin mo ang bawat isa sa kanila. Bilisan mo, dahil may nag-aantay pang nilalang sa'yo. Kahit wala ng ideya kung ano ang gagawin, lumapit sa mesa si Eric. Kumuha ng mga gamit at sinimulang isalba ang buhay ng pasyente. Napalunok ng bumungad ang kondisyon ng matanda. Kulang na lamang humiwalay ang laman sa buto ng hita. Malaki ang sugat. Bahagya pang kumulo ang nana. Dumako ang tingin sa gitna kung saan nakausli ang ulo ng salagubang. Dahan-dahan itong sinipit. Dahan-dahan, iho. Kapag patay na yang nahugot, ganon din ang sasapitin ng pasyente. May nalalaman ka bang dasal? Mas maiging sabayan mo. Wika ni Mang Rintoy. Bumalik na rin ito sa iniwanang pasyente para gamutin. Mabilis kumilos ang isipan ni Eric. Inalala ang libreta kung saan may nabasang dasal. Sinimula ng pag-usal, isinaboy sa pagbunot ng insekto. Nang makitang lumapit inilabas ang mutya, ibinabad sa tubig at saka pinataka ng sugat. Paunti-unti, nahugot ang salagubang. Ang natira sa tubig ay pinainom sa pasyente. Ganito ang prosesong ginawa sa iba pa. Maging si Mang Ritoy, namangha sa pamamaraan ng binata. Iba talaga kapag may tinatangan, napapadali ang mga bagay-bagay. Maraming salamat. O siya ko nang bahala rito. Bumalik ka sa tahanan ni Dading. Wika ni Mang Ritoy. Nalaman na simpleng manggagamot lamang ito. Umaasa sa bisa ng mga halamang gamot. Naunawaan kung bakit mabagal ang pag-asikaso sa mga pasyente ng barang. Pagbalik ng tahanan, naitaboy ng grupo ang angka ng aswang subalit may naiwan. Ang alagang aso ay hindi natagpuan. Batay sa nakakita, bigla na lang naglaho. Habang nag-uusap ang mga ito sa loob, pumuslit si Eric. Pinunta ng bahay malapit sa bukana ng baryo. Pagdating doon, bumungad ang aso. Bumunot ng patalimang binata. Dahan-dahang lumapit sa nilalang. Kagaya ng inasahan ay naglaho. Isang kurap ay nasa harapan na ito. Umatake ng umatake. Nahirapan si Eric dahil paulit-ulit itong nawawala. Hindi maabot ng taga. Nang makaisip, hinayaan itong sumugod ng sumugod sa kanya. Sinasalo ang bawat kilos. Dinukot ang mutya. Binulungan ng dasal at saka tinaga ang direksyon kung saan lumitaw ang nilalang. Sumakto ang atake. Tinamaan sa muka.
Dito na nakabuelo, sunod-sunod na tinaga hanggang sa bumulagta. Matagal binawian ang buhay. Nangisay, paulit-ulit na sumubok sa pagtakas. Sa kabutihang palad hindi gumana ang kakayahan nitong maglaho. Hindi nagtagal ay nalagutan ng hininga. Kaso nga lang laking gulat ni Eric matapos ang laban. Nakita niyang naroon ang gabay na kataw. Hindi lamang siya ang nakikipaglaban ng mga sandaling iyon. Ang gabay niya ang naging susi upang hindi na gumana ang kakayahan ng aswang. Gamit ang kapangyarihan ng tubig, inalis ang kakayahan nitong maglaho. Ito rin ang dahilan kung bakit natamaan niya ang aswang, kung bakit ito namatay. Matapos nun, tumitig lamang ng ilang sandali sa kanya ang gabay. Dahan-dahang lumubog sa ilalim ng tubig. Nagulat ang lahat nang ibagsak ni Eric ang pugot na ulo ng aso. Hindi na sanang grupo na siya ang makakapatay. Lahat napapatanong kung paanong pinaslang. Hindi umimik ang binata. Hinayaan ang mga ito na mag-isip. Sa kabilang banda, lumapit sa kanya si Mang Kiko. Sila hindi makapaniwala kasi baguhan ka lang sa tingin nila. Sa akin inasahan ko na yan. Pero nauna ka sa pagkilos kaya nagulat ako. Habang nagpaplano kami dito, pinatay mo na pala ang nilalang. Saan mo nahanap? Doon sa bahay na dinaanan natin. Doon ko unang nakita yung aso Doon ko rin siya pinatay. Yung katawan, iniwanan kong kinakain ng apoy. Yung ulo, dinala ko rito. Tapos sa ba mission natin? Hindi maiwasang matawa ni Mang Kiko. Tuwang-tuwa ito. Tumango at marahang tinapik ang binata. Inutusan ang mga kasamahan na balutin ang pugot na ulo para dalin sa pag-uwi. Matapos makapagpaalam kay Mang Dading, binaybay ang daan pabalik sa sityo. Hindi nagulat si Eric nang mabungaran ang ama sa tahanan ni Mang Pulyon. Nagpahanda pa ito. Pinagmamalaki ang naabot niya sa larangan. Sa kabilang banda nakaramdam ng hiya ang binata. Hindi sanay sa papuri at unang beses itong ginawa ng ama. Bagay na hindi naranasan sa mga panahon na naroon sa eskwela. Yan ang anak ko. Pinagaling ang biktima ng barang. Pinatay pa ang aswang. Tay, tumahimik na nga po kayo kapag ikaw nakagaw ng atensyon ng engkanto. Mamaya, yun naman ang makalaban natin sa susunod. Hindi sila magtatangka, lagot sila sa anak ko, tignan nyo. Magaling ang anak ko, mahusay na mahusay. Ganap na antingero, ganap na mananugis. Aayaw-ayaw ka pa, mahusay ka naman pala.